Kakatapos lang NG proseso NG, annulment namin. Hawak ang opisyal na dokumento. Ginawa ko agad ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Pinablok ko ang payroll card ko na 4 na taong hawa ngang aking biyenan. 4 na taon kong tinis na ang perang pinahirapan ko ay napupunta sa kamay ng iba dahil lang sa paniniwala kong pamilya kami. Pero hindi ko inakala na sa mismong araw na napagdesisyonan kong iwan ang lahat, masayang naglalakat ang biyenan ko dala ang card na iyon para ibili ng mamahaling alahas ang mapapangasawa ng paborito niyang anak. Tiwala si Mama Carmen na ang card ko ay palaging handang gamitin para sa mga luho niya. Pero pagdating niya sa kaha para magbayad, biglang nagbago ang mukha niya. Ilang segundo lang, nanigas siya sa kinatatayuan niya, balot ng matinding kaba at hiya. Ano nga ba ang nangyari? Bakit ang isang babaeng palaging mataas ang tingin sa sarili ay biglang namutla? 4:30 ng madaling araw. Habang ang buong paligid ay balot pa na hamog at lamig, nagising ako dahil sa nakasanayang obligasyon. 4 na taon akong naging perpektong manugang. Ang laming ng sahig sa malaking bahay nila sa subdivision ay tila nanunuot hanggang sa mabuto ko. Niyakap ko ang sarili ko gamit ang isang lumang jacket na nisnis na ang laylayan at tahimik na bumaba sa kusina. Ang unang ginawa ko ay magsaing, tapos ay nagluto ng sinangak, nakprito ng itlog, at naghanda ng kape para sa almusal ng 4 na miyembro ng pamilya ng asawa ko. Sa ibang bahay, ang ganitong eksena siguro ay punong ng kwentuhan at tawanan, pero para sa akin, isa itong nakakapagod na obligasyon. Malate lang ako ang kaunti sa paghahanda. Siguradong maririnig ko na ang malakas na pagbuntong hininga at mga parinig ng biyenan ko mula sa itaas ng hagdan. Habang nakatayo ako sa harap ng kalan, umalingaw-ngaw pa rin sa pandinig ko ang ingay ng makina mula sa night shift ko sa pabrika kahapon. Parang mabibiyak ang likod ko tuwing yuyuko ako. Habang pinagmamasdan ko ang usok ng kape, nanikip ang dibdib ko. 4 na taon akong nanirahan sa bahay na ito bilang asawa, pero ang turing sa akin ay parang isang aliping walang bayad. Tiniis ko ang lahat, hanggang sa mapagod ang katawan ko at makasugat-sugat ang pagkatao ko. 6:30 nang magsimula silang bumaba. Nauna si Mama Carmen. Mabagal pero maautoridad ang mga hakbang niya. Matalim ang matang sinuri niya ang hapag-kainan, parang isang inspektor. Sumunod si Harvey, ang asawa ko. Kusot pa ang mga mata at lukot ang suot na polo dahil hindi ko na kinayang plansahin. Ang huli ay si Dino, ang bayo kong mas bata sa akin ng 2 taon. Nakadikit ang muha sa pinakabagong modelo ng cellphone niya, bumubulong-bulongeng kung ano. Nagsimula ang almusal sa isang nakakabinging katahimikan, tanging tunog lang magkutsara at tinidor ang naririnig. Nakasandal ako sa isang gilid, pinakmamasdan ang mga taong pinakamahalaga sa asawa ko. Nakaramdam akong matinding awa sa sarili ko. Huminga ko ng malalim at pinagsalikop ang mga kamay ko sa ilalim na lamesa para humugot na lakas na loob. Buong gabi ko itong pinakisipan. Alam kong magsisimula itong malaking gulo, pero hindi ko na kayang magbingi-bingihan at magbulak-bulagan. Tumihim ako. Pinilit kong panatilihing mahinahon at magalang ang boses ko. May gusto po. Sana akong sabihin. Hindi man lang naangat ng tingin si Mama Carmen. Patuloy lang siya sa paghahalo ng kape niya at walang ganang sumagot. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. May pupuntahan pa kaming maamiga ko mamaya. Lumunok ako at ibinuhos ang lahat ng tapang para sabihin ang matagal ko ng kinikimkim. Gusto ko po sanang kunin na ulit yung payroll card ko simula ngayong buwan. May mga kailangan po kasi akong bayaran at gusto ko na rin pong hawakan ang sarili kong pera para makabili ng gagamot at makapag-ipon para sa mga plano namin ni Harvey sa hinaharap. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na pagbagsak na kutsarita sa porselanang tasa. Padaboh na ibinaba ni Mama Carmen ang kape niya. Nanlilisik ang mga matang tumitik siya sa akin. Parang gusto akong saksakin. Biglang namnamig ang
buong paligid. Si Harvey, na ngumunguya, na pandesal, ay napatigil at yumuko. Si Dino naman ay nakpakawalang ng isang nakakainsultong tawa. Tumagilid ang gulo ni Mama Carmen. Matinis at puno ang gipe ang boss niya. Ano ka mo? Gusto mong bawin ang payroll card mo. Diyos ko, nakakatawa ka. 4 na taon kang nakatira sa bahay ko. Kailanman hindi kita hinutom. Binigyan kita netitirhan. Tapos ngayon na pakiramdam mo may pakpak ka na. Gusto mong maging independent? Kayong mga kabataan ngayon, makahawak lang kaunting pera, waldas agad ang inaatupag. Itinatago ko iyan para sa kinabukasan ninyo, para makapag-ipon kayo pambili ng bahay at para sa magiging maanak ninyo. Akala mo ba patay na patay ako sa barya mo para singilin mo ako ng ganyan na parang ninanakawan kita? Bawat salitang binitawan niya ay parang patalim na humihiwa sa pagkatao ko. Nanginginig ang mga kamay ko, nakbabadiyang tumulo ang mga luha ko, pero pinigilan ko. Hindi po sa ganun, ma. Pero 4 na taon na po ako rito. Buwan-buwan, ang sweldo ko at lahat ng overtime pay ko, diretsong pumapasok sa cart na hawak ninyo. Tuwing kailangan kong bumili napkin o kahit anong kailangan sa palengke, kailangan ko pang manlimos sa inyo ngang 500. Nakakababa poong pagkatao. Minsan, niyayaya ako nga katrabaho ko na kumain sa labas. Kahit 200 lang ang halagang pagkain. Hindi ako makasama dahil wala man lang akong barya sa bulsa ko. Malapit na po akong 30 taong gulang, ma. Kailangan ko rin pong hawakan ang sarili kong pera. Biglang tumayo si Mama Carmen. Dinuro niya ako sa mukha gamit ang daliri niyang may suot na makapal na gintong singsing. Nanginginig ang boses niya sa galit. Tumahimik ka. Sinusumbatan mo ba ako? Nakikitira ka sa bahay ko tapos bibilangan mo ngang barya ang biyenan mo. Harvey, nakikita mo ba kung paano kausapin ngang asawa mo ang nanay mo? Napakasarili mo. Wala kang pakialam sa pamilyang ito. Sarili mo lang ang iniisip mo. Tumingin ako kay Harvey, umasang magsasalita siya para ipagtanggol ako o kahit pakalmahin man lang ang sitwasyon. Pero sa halip na tulungan ako, binilisan ni Harvey ang pek-ubos ni pakain niya. Tumayo siya, kinuha ang bag niya at dumiretso sa garahe para paandarin ang kotse. Hindi man lang siya lumingon. Ang kaduwagan ng lalaking pinagsilbihan ko 4 na taon ang tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa sa puso ko. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Tahimik na tumulo ang maluha sa piski ko. Humalo sa kape kong lumamig na. Naiwan akong nakatulala sa kusina nang umalis silang lahat. Tiningnan ko ang tamba nga hugasin sa lababo. Bumalik sa isip ko ang mga unang araw ko sa bahay na ito. 4 na taon na ang nakalipas. Isa lang akong simpleng probinsyana mula sa Quezon. Punong pangarap na makaroon ngang masayang pamilya ng pakasalan ko si Harvey. Nung araw ng kasal namin, akala ko magsisimula na ang isang masaya at payapang buhay. Pero ang realidad ay mas malupit pa sa inaasahan ko. Kinabukasan agad pagkatapos ang kasal, bago pa man ako makapag-adjust sa bagong bahay, tinawag ako ni Mama Carmen sa sala. May nakahandang kape sa lamesa. At nagsimula siyang magsalita. Isang patibong pala ang lahat ng iyon. Tiningnan niya ako ng may pekeng lambing. Maya, bago ka pa lang sa pamilya. Anak na rin ang turing ko sa iyo, kaya kakausapin kita ng masinsinan. Kakasimula niyo palang mag-asawa. Wala pa kayong karanasan. Kung sa inyo mapupunta ang pera, baka kung saan-saan niyo lang gastusin. Matanda na ako, sanay na akong maghawak ng budget sa bahay. Ibigay mo sa akin ang payroll card mo para may tago ko. Buwan-buwan, kung may kailangan ka, humingi ka lang sa akin. Iipunin ko ito para sa inyo, para balang araw may pang down payment kayo sa bahay o panggastos kapag nakaanak kayo, nang hindi na kayo mangungutang. Napaka-inosente ko noon, at masyadong mabait. Akala ko, para talaga sa kabutihan namin ang ginagawa niya. Gusto ko ring patunayan na mabuti akong manugang, na hindi ako mukhang pera,
para walang gulo sa pamilya. Walang pag-aalinlangan kong ibinigay ang ATM card na kalalabas lang mula sa pabrikang pinapasukan ko. Isinulat ko pa ang PIN kode sa isang maliit na papel. Iyon ang pinakamalaking pagkakamaling ng buhay ko. Ang card na iyon ang naging kadena na nagtali sa akin sa malupit na kontrol ni Mama Carmen. Mula nang ibigay ko iyon, naging parang kasambahay, akong walang sweldo. Buwan-buwan, tuwing tutunok ang cellphone ko na pumasok na ang sweldo ko, naninikip ang dibdib ko dahil alam kong ang parang pinagpawisan ko ay kukunin agad ng ibang tao. Para magkaroon ng panggastos araw-araw, kailangan kong lunukin ang pride ko tuwing umaga, bago pumunta sa palengke. Kailangan kong tumayo sa labas kang kwarto ni Mama Carmen, kumatok ng mahina, at manghingi ng pera. Ma, pupunta po sana akong palengke para bumili ng baboy pang sinigang. Pwede po bang makahingi ng 500? Titingnan niya ako ng masama, bubuksan ang malaki niyang pitaka, kukuha ng pera, at magrereklamo. 500? Kailangan mong matutong magtipid. Bakit ka bibili ng baboy pang sinigang? Ang mahal-mahal niyan. Bumili kang giniling at iyon ang iluto mo. Oh heto, tipirin mo iyan. At mamayang gabi ibigay mo sa akin ang resibo para makita ko. May mga araw na umulan ng malakas. Na-flat ang gulong ng sinasakyan kong tricycle papuntang trabaho. Wala man lang akong kahit 10 piso sa beko para magbayad ng pamasahe sa jeep. Kailangan kong maglakad sa gitna ng ulan. Kasabay ngang pagtulong ang luha ko. Sam nga, sandaling iyon. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit ako naging ganito kahina. Nag-asawa ako, hindi ko ibinenta ang sarili ko bilang alipin. Pero wala man lang akong karapatang gastusin ang sarili kong pera. Sinubukan ko itong kausapin kay Harvey. Umaasang ipagtatanggol niya ako sa nanay niya. Pero palagi niya itong binabalewala. Huwag kang owa, Maya. Kung na kay mama ang pera, hindi naman iyan mawawala. Inisip lang niya ang future natin. Hindi naman niya ginagastos sa sarili niya. Bakit ba reklamo ka ng reklamo? Pagod akong umuwi galing trabaho. Huwag mo na akong bigyan ng sakit ng ulo. Hindi maintindihan ni Harvey. O ayaw niya lang intindihin na ang pananahimik niya ay pakpayak sa pang-abusong nanay niya. Buhay prinsipe siya sa poder nanay niya. Walang iniisip na problema sa pera. Kaya para sa kanya, normal lang ang mga sakripisyo ko. Tumayo ako at sinimulang hugasan ang mga plato. Pinipilit kalimutan ang mapapait na alaala. Pero habang pinipilit kong kalimutan, lalong luminaw ang malupit na katotohanan. Hindi ko makakalimutan ang araw na natuklasan ko kung saan talaga napupunta ang pera ko. Isang gabi, mahigit 1 taon na ang nakalipas. Umuwi ako nga halos alas 11 gabi dahil nag-overtime ako sa pabrika. Madilim na ang buong bahay. Tanging ang ilaw lang sa sala ang nakabukas. Pumasok ako ng tahimik para hindi makagising. Paglapit ko, narinig ko ang nagbubulungan na sina Mama Carmen at Dino. Naktago ako sa likod ng pinto para makinig. Rinig na rinig ko ang boses ni Dino, parang batang nakmamaktol. Ma, sabi ko naman sa inyo kailangan kong bagong motor. Nagrereklamo na si Vanessa. Mukha raw probinsyano yung luma kong motor. Ayaw na niyang sumakay doon. Tingnan niyo nga kung makano pa ang laman ng account. Mag-withdraw kayo. At ibili niyo ako ng bagong NMAX. Matagal ko nang gusto iyon. Tumawa ng mahina si Mama Carmen, konsentidor ang tono. Ona. Hay naku, itong bunsong anak ko, palagi akong pinag-alala. Malaki ang laman ng account ng hipak mo ngayon. Ilang buwan siyang nag-overtime kaya malaki ang pumasok na sweldo. Bukas, pupunta ako sa ATM. Withdrawin ko lahat tapos sasamahan kita sa tiyasa para pumiling motor. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang magpahuli ka sa mabarkada mo. Nang marinig ko iyon,
Parang akong binuhusan ng malamig na tubig. Nang hinaang matuhot ko. Umikot ang paningin ko. Parang may sumasakal sa dibdib ko. Ang pera mula sa mga night shift ko, ang pawis at luha ko. Ang manggagabing hindi ako kumakain para lang matapos ang kwota ko. Ang mga sakit ng ulo dahil sa pressure sa trabaho. Lahat ng sakripisyong iyon, hindi pala para sa kinabukasan namin ni Harvey, kundi para suportahan ang katamaran at kalayawan ng bayaw kong palamunin at ng mukhang perang nobya niya. Si Dino ay walang matinong trabaho, tambay lang at puro barkada ang inaatupak. Pero tinatrato siya ni Mama Carmen na parang ginto. Ibinibigay ang lahat ng luho gamit ang pera ko. Ibinili siya ng mamahaling motor, pinakabagong iPhone, at binibigyan pa ng pera para ipang-date kay Vanessa sa mga mamahaling mall. Habang ako, na siyang kumikita ng pera, kailangang magmakaawa para sa bawat barya, at hindi man lang makabili ng bagong pantalon, kahit ang gintong kwintas na regalong na magulang ko noong kasal namin kinuha ni Mama Carmen. Itatago niya sa vault para safe. Pumasok ako sa sala, namumutla at walang bakas ang dugo sa muha. Pagkakita sa akin, bahagyang nagulat si Mama Carmen, pero mabilis ding nakabawi at tinaasan ako ngang kilay. Umiwas ng tingin si Dino, parang nandidiri, na tila ba sinira ko ang masaya nilang usapan. Tinitigan ko ng diretso sa mga mata si Mama Carmen, nanginginig ang boses ko sa galit. Ma, paano niyo nagagawang gamitin ang sweldo ko para ibilingan motor si Dino? Parang pinahirapan ko iyon araw at gabi. Hindi ba sabi niyo itinatago niyo iyon para sa future namin ni Harvey? Walang kahit anong bakas ng pagsisisi sa mukha ni Mama Carmen. Tumayo siya, humalukip-kip, at naging matigas ang boses. Umayos kang pananalita mo. Ang perang ibinibigay mo, perang bahay na ito. Ako ang nanay, at ako ang may karapatang mag-budget kung saan ko gusto. Kung may magandang motor si Dino, maganda rin iyon sa imahe mo. Bakit ba napakainggitera mo? Napakasarili mong manugang. Nakapera ka lang ng kaunti, binibilangan mo na ang bayaw mo. Si Harvey nagtatrabaho rin at nag-uwi ng pera. Bakit hindi siya ang singilin mo imbes na ako ang sinisisi mo? Lumingon ako kay Harvey. Napababangang hagdan ng maoras na iyon. Nang makita niya ang nangyayari, bumuntong hininga siya ng malalim at malamig na nagsalita. Tama na iyan, Maya. Huwag ka nang gumawang eksena. Nagwawala ka dahil sa barya. Parang katapusan ng mundo. Kung ginamit ni Mama ang pera, may dahilan siya. Bilang manugang, dapat iniisip mo ang pamilya ang asawa mo, imbes na sarili mo lang palagi ang inisip mo. Ang mga salita ni Harvey ay parang yelong ibinuhos sa akin. Tuluyang pinatay ang huling init ng pagmamahal ko sa aming pagsasama. Tiningnan ko ang tatlong taong nasa harap ko. Para silang mga linta na nakadikit sa akin. Sinisipsip ang bawat patak ng dugo at pawis ko para pakainin ang sarili nilang kasakiman. Mula sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang bahay na ito ay hindi isang tahanan. Isa itong madilim na kulungan. At kailangan kong makahanap ng paraan para makatakas bago pa nila ako tuluyang ubusin. May mga sugat na hindi nagdudugo, pero nakiwan ng matinding sakit. At may mga katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa libu-libong mura. Sa hapag-kainan, umalinghawnghaw pa rin sa pandinig ko ang makasihaw ni Mama Carmen. Ang daliri niyang may gintong singsing na nakaduro sa akin. Hindi ko na siya tiningnan, pati na si Dino na nakangisi sa isang gilid. Ang tanging tinitingnan ko ng maoras na iyon, ang tanging nakikita ngang matang puno ng luha, ay si Harvey. Nakatayo siya sa tabi ko. Abot kamay ko lang, pero pakiramdam ko may napakalaking bangin na naghihiwalay sa aming dalawa. Nakatungo siya sa kinakain niya. Mabilis na sumubo ang tinapay, parang pinipilit lunukin ang sarili niyang hiya. Tinitigan ko ang manggabalikat niyang bahagyang nanginginig. Ang manggabalikat na inakala ko 4 na taon na ang nakalipas na sa sandalan ko habang buhay.
Ang mabalikat na niyakap ko noong mamalamig na gabi sa maliit naming inupahang kwarto noong wala pa kaming pera. At ngayon, sa harap ng kalupitan ng niya, sa harap ng kawalang katarungang dinaranas ng sarili niyang asawa, ang ngabalikat na iyon ay nakayuko sa pinakaduwag na paraan. Hinawakan ko ng marahan ang braso niya. Basak na ang boses ko, halos pabulong na lang dahil sa pag-iyak. Harvey, magsalita ka naman, pakiusap. Alam mo kung gaano ako nagpapakahirap buwan-buwan. Alam mong hindi ako gumagastos kahit piso para sa sarili ko. Kausapin mo ang nanay mo. Para sa akin, husto ko lang bawin ang card ko para sa mahakastusin natin. Wala ng iba? Nanigas si Harvey. Nakita ko ang pag-iktingem panganiya at ang mahigpit na pahawak sa tasang kape, pero hindi siya tumingin sa akin. Iniwasan niya ang nagmamakaawa kong mga mata, parang isa akong nakakahawang sakit. Sumigaw ulit si Mama Carmen. Harvey, napipi ka na ba? Tingnan mo kung paano bastusin ng asawa mo ang nanay mo. Akala niya porke kumikita siyang barya. Pwede na siyang mahari-harian dito sa bahay. Kung hindi mo kayang ilugar iyang asawa mo, ako ang gagawa. Dun ibinaba ni Harvey ang tasa niya. Ang mahinang tunog nito sa lamesa ay parang kulok sa pandinig ko. Pinigilan ko ang pahinga ko, nahihintay ng kahit isang salita, kahit isang neutral na pangungusap para pakalmahin ang sitwasyon. Pero ang lumabas sa bibig ng lalaking minahal ko ng higit pa sa buhay ko, ay isa na namang patalim. Tama na iyan, Maya. Tahimik na tayo eh. Bakit mo ba kailangang ungkatin iyang payroll card para lang galitin si Mama? Itinatago niya ang pera para sa ating dalawa. Wala siyang ninanakaw sa iyo. Bakit ba napakadamot mo? Ang ganyang paksagot sa nanay ko, bilang manugang, hindi tama. Nagtatrabaho ako buong araw, pagod na pagod ako. Huwag mo na akong bigyan ng maganitong walang kwentang problema. Pagkasabi nun, hindi na niya hinintay ang reaksyon ko. Tumayo siya, kinuha ang bag niya, lumabas sa garahe, at mabilis na pinaandar ang kotse. Palayo ng palayo ang tunog ng makina, hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Hindi man lang siya lumingon sa asawang iniwan niya sa gitnang gulong pamilya niya. Hindi na bago sa akin ang kaduwagan ni Harvey, pero sa pagkataong ito, parang sinaksak niya ako sa puso. Tuluyan nang namatay ang huling pag-asa ko. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kusina. Tumutulo ang mainit na luha sa malamig kong almusal. Tinanong ko ang sarili ko kung bakit ako nagsakripisyo ng ganito katagal. Tiniis ko ang pang-insulto, gumising ng maaga, napakakuba sa trabaho, at kinalimutan ang sarili kong dignidad. Para saan? Kung ang kaysa isang lalaking dapat magprotekta sa akin ay mas piniling talikuran ako sa pinakamalupit na paraan. Hindi masamang tao si Harvey. Hindi siya sugarol, hindi lasenggo, hindi niya ako sinasaktan pisikal. Pero ang kaduwagan niya at ang pagiging sunod-sunuran sa nanay niya ay mas malupit pa sa anumang pananakit. Mas pinili niyang manahimik para sa sarili niyang kapayapaan. Iniwan niya akong mag-isang harapin ang masasakit na salita at ang panggagamit ng nanay niya. Tuwing umiyak ako sa kwarto namin dahil sa samang loop, isa lang ang palagi niyang sinasabi. Matanda na si Mama, huwag mo ng patulan. Magtiis ka na lang para walang gulo sa bahay. Ang pagtitiis kong iyon ang nakpalaki sa kasakiman ni Mama Carmen. At ginawang kasapwat si Harvey sa pag-ubos ng kabataan ko, nang wala man lang siyang nararamdamang konsensya. Tiningnan ko ang mga hugasin sa lababo. Tiningnan ko ang malaki at magandang bahay, na kasing lamig ng sementeryo. Ang mga tawa ni Dino sa sala ay parang nagingay sa pandinig ko, at bigla, non-lamig ang puso ko, kakaibang lamig. Hindi na ako umiyak. Pinunasan ng ningini kong magamay ang huling luha sa pisngi ko. Ang desisyong matagal ko nang pinag-iisipan ay naging malinaw na ngayon. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Kailangan kong iligtas ang sarili ko, bago pa ako tuluyang kainin nege na kakalasong pamilyang ito.
Pagkatapos kong linisin ang kusina, tahimik akong umakyat sa kwarto namin sa second floor. Pagdaan ko sa sala, nakita ko si Mama Carmen na nakaupo sa leather sofa. Nagpapaypay kahit malamig, nakapikit ang mamata, at may ngiting ang isang taong nanalo sa laban. Nang makita niya akong dumaan, malakas siyang bumuntong hininga at umirap. Hindi ako umimik. Mabagal akong umakyat nege hagdan. Pakiramdam ko, gumaan ang katawan ko, parang nabunutan ako nga pakabigat na tinik. Pumasok ako sa kwarto, isinara ang pinto, at umupo sa gilid ng kama. Ang kwartong ito ay puno ng mapapait na alaala ng 4 na taon kong pag-aasawa. Binuksan ko ang kabinet at nakita ko ang naluma at kupas kong damit na nakasiksik sa isang gilid. Malayong malayo sa mga plansado at mamahaling polo ni Harvey na nakasabit sa gitna. Napangiti ako ng mapait sa sarili kong katangahan. Inalagaan ko ang asawa ko. Tinis kong huwag kumain at huwag bumili ng damit para lang palagi siyang maayos tingnan. Para lang iwan niya ako sa ere nung kailangan ko siya. Kinuha ko ang mga papeles para sa annulment na inihanda ko 1 linggo na ang nakakalipas. Nakatago ito sa drawer. Nanginginig ang sulat kamay ko, pero malinaw. Pinirmahan na ito ni Harvey 3 araw na ang nakakalipas noong kasaksagan ng matindi naming peg-away. Sa sobrang galit niya, sinigawan niya ako na kung sakal na ako sa bahay na ito. Pirmahan ko na ang papeles at lumayas na ako. Sinabi niya iyon dahil bulak siya sa galit. Akala niya, ang isang probinsyanang walang pera na tulad ko ay hindi maglalakas loob na tapusin ang kasal na ito. Pero nakakamali siya. Ang dignidad ko, kahit tinapakan ng 4 na taon, ay hindi kailanman tuluyang nasira. Hawak ang dokumento. Binuksan ko ang pinto at bumaba. Naghahanda na si Mama Carmen papuntang simbahan at sa meeting ng mga senior citizen. Tumigil ako sa huling baitang ng hagdan. Huminga ako ng malalim para kumalma at tinawag siya. Ma, may huli po akong sasabihin. Tumigil siya sa pag-aayos ang mamahaling shawl niya at tiningnan ako ng masama. Ano na naman? Hindi ka pa ba nakontento sa panggugulo mo sa pamilyang ito at gusto mo pang magsalita? Sabi ko sa iyo pupunta akong simbahan. Lumapit ako sa maliit na lamesa. Ibinaba ang annulment papers na may pirma namin ni Harvey at tinitigan siya sa mga mata. Wala na ang takot na manugang. Kalmado at malinaw ang boses ko. Mamayang 2:00, pupunta kami ni Harvey sa korte para ipasa itong annulment papers. Sinasabi ko lang po para alam ninyo. Nanigas si Mama Carmen. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Tapos ay namula ang mukha niya sa matinding galit. Kinuha niya ang papel, mabilis na binasa, at padabok na ibinalik sa lamesa. Nagpakawala siyang isang nakakainsultong tawa. Ang matinis niyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Aba, matapang ka na. Sino bang tinatakot mo, Maya? Akala mo ba madadala mo ako sa pananakot munang annulment para makuha mo ulit ang payroll card mo? Sa tanda kong ito, marami na akong nakitang katulad mo. Akala mo ba kapag umalis ka sa bahay na ito, mabubuhay ka ng mag-isa? Napakasarili mo. 4 na taon ka rito, ni hindi mo man lang mabigyan ng apo ang pamilyang ito, tapos ngayon nagmamalaki ka ng annulment. Pinakinggan ko ang mga pang-insultong biyenan ko. Pero hindi na nasasaktan ang puso ko. Siguro kapag sumagat na ang sakit, nagiging manhit ka na sa mga sugat, mahinahon ko siyang pinutol. Hindi po ako nananakot, Ma. Ito na po ang huling desisyon namin ni Harvey. Sobra-sobra na po ang tinis ko sa loob 4 na taon. Nag-asawa ako para maging katuwang sa buhay, hindi para maging kasambahay na bumubuhay sa mga palamunin. Nanginginig sa galit si Mama Carmen. Dinuro niya ako sa mukha. Halos mabulunan sa tinding put. Ah, kaya pala ang tapang mong bawiin ang card mo ngayon. Naintindihan ko na. Sigurado akong may lalaki ka. May nagmamantini sa iyo sa labas.
Kaya ang lakas ng loop mong taasan ako ng boses at makipagiwalay. Wala kang hiya. Isa kang probinsya ng manggagamit. Ang pagpasok mo sa pamamahay ko ay isang malaking kahihiyan sa pamilya namin. Kung lalabas ka sa pintong iyan ngayon, huwag kang aasa na may madadala ka kahit ano. Akinin ko ang payroll card mo bilang bayad pinsala sa dangal ng anak ko at pambayad sa makinain mo rito sa loop ng 4 na taon. Nang marinig ko ang marurumi at malulupit niyang paratang, bahagya akong napangiti. Isang ngiting pandidiri sa walang hanggan niyang kasakiman. Hindi na ako nakabala pang makipaktalo o makpaliwanag. Alam kong sa isang taong nawalan ng katinuan at moralidad na tulad niya, walang kwenta ang anumang paliwanag. Tumalikot ako at umakyat ng hagdan habang patuloy niya akong sinusundan ng mamasasakit na salita. Pumasok ako sa kwarto. Inilok ang pinto at napaupo sa sahig. Doon sa gitnang tahimik na kwarto, bumaksak ang naluhang kanina ko pa pinipigilan. Hindi ako umiyak dahil nang hihinayang ako sa kasal ko o dahil natatakot ako sa sinabi ni Mama Carmen. Umiyak ako para sa 4 na taon ngang kabataan ko. Ang pinakamagandang bahaging buhay ko na ibinaon ko sa walang kwentang pagtitiis. Sakto namang nag-vibrate ang lumang cellphone ko sa bulsa ng jacket ko. Sa screen, lumabas ang pangalan ni Lenny, ang matalik kong kaibigan nung college. Mabilis kong pinunasan ang mga luha ko, tumikhim, at pinilit na maging normal ang boses ko bago sumagot. Hello, Lenny. Agad kong narinig ang nag-alalang boses ni Lenny sa kabilang linya. Maya, anong ginagawa mo? Iba ang boses mo. Umiyak ka ba? Ano na naman bang ginawa sa iyong pamilyang asawa mo? Nang marinig ko ang mapagmahal na boses ng kaisa-isang kaibigang palaging nasa tabi ko sa oras ng hirap, gumuho ang lahat ng pagpapanggap ko. Humagulgol ako. Hindi ko na kayang itago. Lenny, buo na ang desisyon ko. Mamayang hapon, pupunta kami ni Harvey sa korte para ipasa ang annulment papers. Hindi ko na kayang tumira sa bahay na ito kahit isang araw pa. Natahimik si Lenny ng ilang segundo. Parang pinoproseso pa niya ang mabigat na balita. Tapos, naging mas matatak at malakas ang boses niya. Maya, makinig ka sa akin. Tama na ang iya. Suportado ko ang desisyon mo ng buong-buo. Ang tinis mo sa loop nga 4 na taon ay sobra-sobra na para sa isang tao. Wala kang dapat ikatakot at wala kang dapat pagsisihan. Mabuti kang tao. Masipag at marunong sa buhay. Deserve mo ang maging malaya at maging masaya. Anong oras kayo pupunta sa korte? Maha-half day ako sa trabaho para sunduin ka. Basak ang boses kong sumagot. 2:00 ng hapon. Napirmahan na namin ang papeles, ipapasa na lang namin. Mabilis na sumagot si Lenny. 1:30. Nasa labas na ako ng subdivision ninyo. Ipak mo na lahat ng gamit mo. Lahat ng sa iyo, dalhin mo. Huwag kang mag-iwan kahit isang hiblangang buho sa kanila. Nakahanda na ang guest room sa bahay ko. Pwede kang tumira sa akin kahit gaano katagal mo gusto. Magsisimula tayo ulit. Ang tawag ni Lenny ay parang sariwang hangin na nagbigay nga buhay sa pagod kong kaluluwa. Nagbigay ito sa akin ng matinding lakas para harapin ang mga susunod na mangyayari. Ibinaba ko ang tawag na puno ng pasasalamat. Tumayo ako at inilabas ang luma kong maleta mula sa ilalim ng kama para mag-impake. Habang binubuksan ko ang cabinet, bigla akong nakarinig ng ingay mula sa sala sa ibaba. Boses ni Mama Carmen, boses ni Dino, at isa pang boses ng babae, Marte at pamilyar. Sumilip ako sa pasilyo at dumungaw sa hawakan ng hagdan para tingnan. Si Vanessa, ang mukhang pera at maikling pasensyang nobya ni Dino. Naka-miniskirt, sunod sa uso ang damit, at makapal ang makeup. Pumasok siyang nakakawit sa braso ni Dino, tumatawa ng malakas. Narinig ko ang naklalambing na boses ni Dino. Nandito na si Vanessa.
Nangako kayo na ngayong tanghali. Sasamahan niyo kami sa jewelry store para bumili ng maalahas para sa kasal. Masyadong tradisyonal ang pamilya ni Vanessa. Kung hindi tayo bibili ng mamahaling set ng alahas, hindi papayag ang mamagulang niya sa kasal. Tumawa ng malakas si Mama Carmen, punong-punong pagmamalaki. Oh, alam ko. Nanggako na ako sa bunso ko. Huwag kayong mag-alala, mamayang tanghali, isasama ko kayo at ang mama ni Vanessa sa pinakamalaking jewelry store sa Greenbelt. Bibilhin natin ang pinakamahal na set. Kwintas, bracelet at hikaw na purong ginto. Para masilaw ang pamilya niya at walang makapagsabi na mahirap tayo. Nang marinig iyon, tumili sa tuwa si Vanessa. Tumakbo siya at niyakap ang braso ni Mama Carmen. Naku, ang bait-bait talagang future biyenan ko. Maraming salamat po. Pero ma, napakamahal pong gintong bridal set. Sabi nila, yung pinakamaganda raw sa store na iyon ay umaabot ng 150,000 piso. Hindi po ba masyadong mabigat iyon? Kinumpas ni Mama Carmen ang kamay niya. Ang mukha niya ay puno nga kayabangan. Huwag kang mag-alala. Kahit 100,000 o 200,000 pa iyan, kaya ko iyan para sa anak ko. Ang perang naipon ko sa bangko ay napakalaki na. Iyon ang sweldo at overtime pinanaipon ng hipag ni Dino sa loob ng 4 na taon. Dahil nagpakasal siya sa pamilya namin. Ang pera. Niya ay pera na pamilya namin. Mamayang tanghali, dadalhin ko ang payroll card niya at babayaran ko iyon ng buo. Pumili kayo ng pinakamaganda at pinakamahal na set na gusto ninyo. Nakatayo sa itaas. Dinih na dinih ko ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Mama Carmen. Nanigas ang buong katawan ko. Nanikip ang dibdib ko. Napakadiin ng hawak ko sa barandilyan ng hakdan hanggang sa mamuti ang mga buko ng daliri ko. Ang malupit na katotohanan ay muling sumampal sa akin. Ang prang pinagpawisan ko. Ang magagabing hindi ako kumain para lang matapos ang trabaho. Ang masakit nga ulo dahil sa stress. Lahat ng sakripisyong iyon, hindi para sa kinabukasan namin, kundi para makapagmayabang si Mama Carmen sa pagbili ng mamahaling alahas para sa tamat niyang anak at sa mukhang perang manugang na wala namang nayambag kahit piso sa bahay na ito. Halos 1,000,000 piso ang naipon ko sa loob ng 4 na taon. Perang kapaliting pagod at dugo ko. At ngayon, mananakaw lang ng harapan sa mismong harapan ko. Isang matinding alon ng galit ang bumalot sa akin. Hindi ako pwedeng manahimik na lang at hayaang tapakan at nakawin ang pinahirapan ko ng ganun kadali. Bumalik ako sa kwarto at inilok ang pinto. Nagapoy ang mga mata ko sa determinasyon. Kailangan kong kumilos agad para bawiin kung ano ang sa akin. Tiningnan ko ang screen ng cellphone ko. Alas 11:45 umaga. Ayon sa narinig ko, pagkatapos mananghalian, aalis na sina Mama Carmen papuntang Makati. Mayroon na lang akong 30 minuto para pigilan ang pagnanakaw na ito. Tumutakbo ang oras. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hinalungkat ko ang mga drawer ko kung saan nakatago ang mga lumang gamit ko noong dalaga pa ako. Naghahanap ako sa malumang resibo at papel hanggang sa makapangam gadaliri ko ang isang lukot na brown envelope. Mabilis ko itong inilabas. Nasa loop ang ID ko at ang kontrata ngang pagbubukas ko ngang bank account 5 taon na ang nakakalipas noong bago pa lang ako sa trabaho. Nandun ang personal na impormasyon ko, ang account number, at ang pinakamahalaga, ang hotline number ng customer service ng bangko. Pinakpawisan ang makapalat ko habang tinitingnan ang numero. Sari-saring takot ang pumasok sa isip ko. Paano kung i-block ko ang card at malaman ni Mama Carmen habang nasa loop sila ng jewelry store? Siguradong uwi siyang nagwawala at awayin ako. Sisisihin ako ni Harvey at tatawaging makasarili dahil ipinahiya ko ang pamilya nila sa Mgabalay. Kakayanin ko ba ang bayong paparating? Pero biglang pumasok sa isip ko ang nanginginig na balikat ni Harvey sa kusina kanina.
Ang nakakansultong ngiti ni Mama Carmen habang hawak ang karko. At ang mayabang na tawa ni Dino. Iyon ang naging gamot na pumatay sa lahat ng takot sa puso ko. Wala nang atrasan. Ito na lang ang tanging paraan para makamit ko ang hustisya. Huminga ako ng malalim. Tinimbre ko ang numero ng customer service sa cellphone ko at tumawag. Idinikit ko ang telepono sa tainga ko. Ang tunog nga pagring ay parang tumagal ngang isang siglo. Pinigilan ko ang pahinga ko, nakatingin sa pintong kwarto, nakikiramdam sa anumang ingay mula sa ibaba. Narinig ko si Mama Carmen na inutusan si Dino na maligo at magbihis. Normal ang lahat. Wala silang kaide-ideya na ang manugang na inaakala nilang tanga ay magbibigay sa kanila ngang pinakamalaking sampal-sam nga kayabangan nila. Biglang nawala ang hold music. Pinalitan ito ng boses ng isang automated system. Salamat sa pagtawag sa customer service. Para i-report ang nawawala o nanakaw na card, i-press ang 1. Para makausap ang isang agent, i-press ang 2. Walang pag-alinlangan kong pinindot ang 1. Sinabing, system na maghintay ako. Mahigpit ang hawak ko sa ID ko. Inihahanda ang sarili sa pinakamahalagang laban ng buhay ko. Pagalipas ni ilang segundo, narinig ko ang profesional na boses ni isang agent. Magandang umaga. Ako po si Mark. Paano ko po kayo matutulungan? Pinilit kong panatilihing kalmado at mahina ang boses ko para hindi marinig sa labas. Hello Mark, ako ang account holder. Gusto ko sanang i-block ang ATM card ko dahil nawawala ito. At gusto kong i-freeze ang account ko ngayon din. Mabilis na sumagot ang agent. Sige po ma'am. Para makapag-proceed tayo sa security block, kailangan ko pong i-verify ang identity ninyo. Ano po ang buong pangalan ninyo? Maya Gonzales. Mabilis kong sagot. Okay po ma'am Maya. Pwede ko po bang makuha ang birthday ninyo at ang ID number ninyo? Binasa ko ng malinaw ang mga numero. October 12, 1998. Ang ID number ko ay 03ZW100X. Narinig ko ang tunog ng keyboard sa kabilang linya. Mas bumilis ang tibok ng puso ko. Bawat tipa sa keyboard ay parang timer ng isang bomba. Pakalipas ng 10 segundo, nagsalita ang agent. Perfect po. Nag-match po ang detail sa system. Pero for security purposes po, kailangan ko pong i-verify ang huling transaction ninyo. Ito po ba ay payroll account? Kailan po ang huling transaction at magkano po? Ito ang pinakamahirap na bahagi. 4 na taong hawa ni Mama Carmen ang card at siya ang palaging nagwi-withdraw sa ATM. Wala sa akin ang card kaya hindi ko alam ang eksaktong oras at halaga na huling na-withdraw. Pero may naalala akong isang mahalagang detalye. Kahit na nasa kanya ang card at napalitan na niya ang PIN code, ang mga text notification at ang access sa mobile banking app ay nakalink pa rin sa numero ng cellphone ko. Dahil matanda na si Mama Carmen at hindi marunong sa teknolohiya, akala niya kapag hawak niya ang plastic card, hawak na niya ang lahat. Hindi niya naisipang ipabago ang registered number dahil ayaw niya nga bala sa bangko. Mabilis kong binuksan ang mensahe sa cellphone ko, inanap ang text mula sa bangko, at binasa ang impormasyon. Opo, pero account po iyan mula sa pabrika ng damit. Ang huling transaction ay noong 5 ng buwan na ito. Pumasok ang sweldo ko na 18,500 piso. Tapos may withdrawal na 2,000 piso sa ATM ng alas 5:30 ngang hapon noong araw din na iyon. Muling tumunog ang keyboard. Mas mabilis ngayon, pinigilan ko ang hininga ko. Tumutulo ang malamig na pawisan ko. Natatakot ako na baka makamali ako at maputol ang tawag. Pagkatapos ng nakakakabang katahimikan, nagsalita ang agent. Tama po ang impormasyon, mamaya. Naproses ko na po ang request ninyo. Iba-block ko na po ang physical card at pansamantalang i-freeze ang laman ng account ninyo. Mula po ngayon, anumang withdrawal, bayad sa mga terminal sa tindahan,
o transfer ay may decline. Naintindihan po ba ninyo ang proseso? Tumango ako ng mariin, na tila ba nakikita niya ako. Nanginginig ang boses ko sa emosyon. Opo, naintindihan ko. Paki-block na po ngayon din. Pinoprocess ko na po. Ayan, successful na po ang pag-block. Ang current balance ninyo na 1,000,000 piso ay naka-freeze na po for security. Para ma-unblock o makakuhang bagong card, kailangan niyo pong pumunta sa kahit anong branch dala ang original ID ninyo. Nang marinig ko ang 1,000,000 piso, nakbuhol ang lalamunan ko at tumulo ang mainit na luha. Iyon ang ipon mula sa 4 na taon ng pang-abuso. Parang kapalit ng pakasira ngang likot ko sa pagtatrabaho. Ngayon, ligtas na ang perang iyon. Malayo samga sakim nakamay nina Mama Carmen at Dino. Nagpasalamat ako sa agen ng may basak na boses at ibinaba ang tawag. Mainit ang cellphone sa kamay ko. Sumandal ako sa pinto at napaupo sa sahig. Pakiramdam ko, gumaan ang buong mundo ko. Nagawa ko ang unang hakbang para bawiin ang buhay ko. Ngayon, kailangan ko na lang tapusin ang pagimpake at lumabas sa pintong ito para hindi na kailanman lumingon pabalik. Tahimik akong nakaupo sa sahig. Bumalik sa normal ang tibok ng puso ko. Tiningnan ko ang screen ng cellphone. Kapasok lang ng text mula sa bangko, kinukumpirma na ang account ni Maya Gonzalez ay temporary block. Anumang transaksyon ay hindi papayagan hanggat hindi ako mismo ang pumupunta sa bangko. Isang malaking ginhawa ang naramdaman ko. Bumuntong hininga ako ng malalim. Ninanamnam ang kalayaang 4 na taon kong hindi naramdaman. Kung isipin, nakakatawa rin ang kamangmangan ni Mama Carmen. Isang babaeng buong buhay na ginamit ang pagiging diktador para apihin ang iba, pero walang kaalam-alam sa teknolohiyang makabagong panahon. Naniniwala siya sa pisikal na pera. Para sa kanya, ang kapirasong plastic card ang susi sa lahat. Akala niya, kapag napalitan niya ang PIN code at naitago ang card sa malaki niyang pitaka, palagi na akong magiging ibong putol ang pakpak. Hindi niya alam na sa panahon ngayon, ang buhay ng isang bank account ay nasa cellphone number at mobile app. Ako mismo ang nag-fill out ng mga form nung nagsimula akong magtrabaho. Kaya nakalink sa number ko ang mga text alert at OTP. Hindi iyon naisip ni Mama Carmen dahil sa katamaran at kayabangan niya. Hindi niya inakalang ang isang probinsyanang sunod-sunuran na tulad ko ay makakaroon ng lakas ng loob na traidorin siya. Ang kamangmangan niyang iyon, kasamang katamaran ni Dino at kawalang pakialam ni Harvey, ang nakbigay sa akin ng perpektong pagkakataon para makatakas. Hinaplos ko ang screen ng cellphone. Nagpapasalamat na hindi ako nakinig nung sinabihan ako ni Mama Carmen na bumili ng mas murang prepaid SIM. Kung ginawa ko iyon, wala sana akong laban ngayon. Nag-vibrate ulit ang cellphone. May pumasok na text na may OTP para kumpirmahin ang tuluyang peg-block. Inilagay ko iyon sa app. Lumabas ang notification. Account status, blocked by client. Napangiti ako. Walang pakiramdam ngang tagumpay, kundi ang pait ngang isang pamilyang tuluyan ng nasira. Mula ngayon, ang card na nasa pitakan ni Mama Carmen ay isa na lang walang kwentang piraso ngang plastik. Hindi na niya iyon magagamit para makmayabang o para patuloy na waldasin ni Dino ang pawis at luha ko sa mga luho niya. Ibinulsa ko ang cellphone, lumapit sa bintana at tumingin sa labas. Magtatanghali na. Malamig ang hangin. Alam kong maya-maya lang kapag ibinaba na ng taxi, sina Mama Carmen, Dino at ang pamilya ni Vanessa sa tapat ng jewelry store sa Greenbelt, sasabog ang malaking gulo. Pero wala na ako rito para saluhin ang mga pang-iinsulto nila. 12:00. Napuno ang bahay nga ingay ni na Vanessa at ng nanay niya. Ang mapakanilang tawa at batian ay umaabot hanggang sa kwarto ko sa second floor. Sumilip ulit ako sa pasilyo. Ngayon, nakasuot na si Mama Carmen ng mamahaling damit. May pekeng perlas na kwintas, makapal ang lipstick, at may ngitingang isang mayamang senyora.
Si Dino naman ay nakagel ang buhok at nakasuot ng mamahaling polo na binili gamit ang sweldo ko. Nahlalakat siyang nakataas ang nuk kasama si Vanessa na nakakapit sa braso ng biyenan ko. Ang nanay ni Vanessa, si Tita Rose, isang babaeng mapanuri ang tingin, ay pinagmamastan ang mga dekorasyon na gabahay. Panay ang puri niya sa estado ne pamilya ni Mama Charman. Sinasabing napakaswerte raw ni Dino dahil may nanay siyang nahahanda ng lahat para sa kasal. Ang mga matatamis na salitang iyon ay parang musika sa pandinig ni Mama Carmen. Lalong lumaki ang ulo niya at malakas na nagsalita. Naku, Tita Rose, huwag kayong mag-alala. Kahit hindi kami milyonaryo, hindi kami magpapahuli sa kasal ni Dino. Ngayon din, dadalhin ko kayo sa pinakamagandang jewelry store sa Greenbelt para makapili si Vanessa ng pinakamagarbong set. Ako ang sasagot sa lahat ng gastos. Tumili sa tuwa si Vanessa at bumulong sa tainga ni Mama Carmen. Wala silang kaide-ideya na ang manugang na inaakala nilang tanga ay nakatingin sa kanila mula sa itaas ng hagdan, kalmado at malamig ang mga mata. Sa puso ko, wala nang inggit, galit, o hinanakit. Wala na akong pakialam. Pinapanood ko silang umarte parang manggabida sa isang murang pelikula na malapit nang magtapos sa trahedya. Tumingala si Mama Carmen sa hagdan. Nang makita niya akong nakatayo roon suot ang mga lumakong damit, nakdilim ang mukha niya. Pumitik siya ng dila para marinig ng lahat at nagsalita ng may pandidiri. Tingnan niyo nga naman, Tita Rose. Iyan ang panganay kong manugang. Kapag day off niya, nakatambay lang sa bahay na parang namatayan. May paparating tayong kasal, tapos siya nandiyan nagmumukmok dahil sa inggit sa bayaw niya. Sinasabi ko sa inyo, kapag nakakuha kayo ng manugang na probinsyana at manggagamit na tulad niya, kung hindi niyo didisiplinahin, sisirain nila ang pamilya ninyo. Tiningnan ako ni Tita Rose mula ulo hanggang paa at nakpakawala ng isang mapanghusgang tawa. Sina Vanessa at Dino naman ay tuluyan na akong binalewala. Sakto namang lumabas si Harvey mula sa banyo. Pagkakita sa akin, kumunot ang niya. Pero imbes na ipagtanggol ako, mabilis siyang bumaba para sumama sa grupo at iwasan ako. Hindi ako sumagot. Yumuko ako ng bahagya para batiin ang nanay ni Vanessa bilang paggalang, at bumalik sa kwarto ko. Ang pananahimik ko ay inakala nilang pagpapasailalim. Pero hindi nila alam na ito ang katahimikan bago ang bagyong wawasak sa lahat ng kayabangan nila. Pagkasara kong pinto, narinig ko ang pakbukas at paksarang gate sa labas. Umalis na ang taxi papuntang jewelry store. Naging nakakabingi ang katahimikan sa malaking bahay. Sa gitnang kwarto, inilabas ko ang luma kong navy blue na maleta. Ito ang dala ko mula sa probinsya noong nag-aral akong college sa Maynila. Gasgas na ang magilid at kinalawang na ang zipper, pero ito lang ang tanging pag-aari ko sa malaki pero malamig na bahay na ito. Binuksan ko ang kabinet at sinimulang ilikpit ang mga damit ko. Nang mahawakan ko ang manisnis kong jacket at kupas na maong, nangilit ang mga luha ko, pero pinigilan ko. 4 na taon akong namuhay ng miserable at nagtitiis sa bahay ng asawa ko. Lahat ng pag-ari ko ay kasya sa lumang malatang ito, habang ang mga mamahaling damit ni Harvey ay nakasabit sa tabi. Wala akong kinuha na hindi akin. Hindi ko kinuha ang hairdryer o ang mga bedsheet noong kasal namin. Tanging ang malumang libro ko noong college, isang litrato kasama ang mga magulang ko, at ilang gamit sa banyo na binili ko mula sa perang hiningi ko kay Mama Carmen. Ang lahat ng naipundar ko sa loop ngang 4 na taon ng kabataan ko ay nakasya sa isang lumang maleta at 2 eco bag. Nakakalungkot at nakakababa ng pagkataw. Pumunta ako sa banyo, kinuha ang mapanlinis at nilinis ng maigi ang buong kwarto. Hindi dahil mamimiss ko ito, kundi dahil ayaw kong may masabi sila na burara ako o irresponsable kapag umalis ako. Gusto kong umalis ng malinis, taas no, at walang iniiwang kahit anong bakas sa nakakalasong bahay na ito. Pagkatapos,
Iniwan ko ang masusi sa ibabaw ng dresser. Lumapit ako sa maleta at hinila ito papunta sa pinto. Ang tunog ng gulong nito sa sahig ay parang isang malungkot na pamamaalam. Hinawakan ko ang handle ng maleta. Payapa na ang isip ko at handa na ako. Sa labas ng pintong ito, naghihintay ang kalayaan ko. Isinasara ko na ang kinalawang na zipper nang makarinig ako ng mabibigat na yabag sa hagdan. Bumukas ng malakas ang pinto at iniluwas si Harvey. Mukha siyang pagod at galit. Hawak ang annulment papers na ipapasa namin mamayang hapon. Pakakita sa maleta sa gitna ng kwarto. Kumunot ang nuniya. Inahagis niya ang mga papeles sa kama. Humalukip-kip at tiningnan ako ng may pagkadismaya. Ano bang ginagawa mo, Maya? Alam mo ba kung anong araw ngayon? Ngayon tayo bibili ng regalo para sa kasal ni Dino. Inaasikaso ni Mama ang mga balae natin, tapos ikaw nag-impake ka diyan na parang pulubi para ipahiya kami. Kung makita kang makapitbahay na lumalabas ng ganyan, isipin nila pinapalayas ka namin kung kailan ikakasal ang kapatid ko. Mahiya ka naman at respetuhin mo ang imahe ng pamilya ko. Tumayo ako ng tuwid at inayos ang luma kong damit. Tinitigan ko ng diretso sa mata ang lalaking naging asawa ko 4 na taon. Nakakagulat kung gaano ako kakaumado. Harvey, nag-impake ako dahil mamayang hapon, pupunta tayo sa korte. Hindi na ako manugang ng pamilyang ito. Wala na akong lugar dito, kahit 1 minuto pa. At tungkol sa imahe nga pamilya mo, kung talagang may pakialam ka, hindi mo sana hinayaan ang nanay mo na tratuhin ang asawa mo na parang kasambahay na walang sweldo sa loob ng 4 na taon. Kailanman hindi mo ako ipinagtanggol. Kaya anong karapatan mong hilingin sa akin na protektahan ang pangalan ng pamilya mo? Natahimik si Harvey 1 segundo, bahagyang napahiya, pero nanaig ang pride niya. Lumapit siya at ibinaba ang boses, nag-utos. Tigilan mo na iyang pagmamaktol mo. Nagtatrabaho ako buong araw parang kalabaw. Gusto ko lang umuwi sa bahay at magpahinga. Tapos ikaw, palagi kang nakikipag-away at binibilangan mong pera si Mama. Itinatago niya ang pera para sa future natin. Wala siyang ninanakaw sa iyo. Bilang panganay na manugang, obligasyon mong umintindi at tumulong sa kasal ni Dino. At dahil lang sa isang walang kwentang payroll card at sa pagiging makasarili mo, gagawa kang iskandalo tungkol sa annulment ngayon? Hindi mo ba naisip kung gaano kakalupit at kay responsable? Napabuntong hininga ako at napangiti ng mapait. Itinatago para sa future natin? Hindi ka ba nahihiyang sabihin iyan, Harvey? Halos 1 milyong piso mula sa sweldo at overtime ko. Ginamit ba ang nanay mo para sa future natin? O para ibili ng NMAX si Dino at ipang dati sa nobya niya? Alam mo ang lahat. Nakita mo kung paano sipsipin ng nanay mo ang dugo ko para ibigay sa kapatid mong walang kwenta. Tapos ngayon, may lakas ka ang loob na sabihing inisip niya tayo? Ang kaduwagan mo at ang pagiging sunod-sunuran mo sa nanay mo ang nakpakonsinti sa kanila. Mas pinili mong manahimik para tahimik ang buhay mo habang binabaliwala mo ako. Iyon ang totoong malupit. Pinatay mo ang huling patak ng pag-asa sa kasal na ito, Harvey. Namula sa galit si Harvey. Dinuro niya ako, nanginginig ang daliri niya. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Kapatid ko si Gino. Kung ibinili siya ni Mama ng motor, balang araw tutulungan din niya tayo. Kung ganyan ka kadamot sa pamilya ng asawa mo, tama lang na hindi naktiwala si Mama na ibigay sa iyo ang pera. Kung lalabas ka sa pintong iyan ngayon, wala kang madadala na kahit anong may halaga. Kukunin ni Mama ang card para pambayad sa pinsalang ginawa mo sa dangal ng bahay na ito. Umalis ka at tingnan natin kung tatagal kang 3 araw sa labas nang wala kami. Hindi na ako sumagot. Ang pananahimik ko ang pinakamalaking sampal sa duwag na lalaking ito. Nakatayo lang si Harvey. Nang makita niyang binabalewala ko siya, padabog siyang naglakad. Kinuha ang mga papeles,
at lumabas nang nag-usok sa galit. Ibinaksak niya ang pinto, umalingaw-ngaw ang tunok sa buong bahay. Ang katapusan ng 4 na taong pagkakamali, naiwan akong mag-isa. Bumuntong hininga ako, kinuhang maleta ko at bumabang hagdan. Walang tao sa sala. Nasa lamesa pa rin ang maruruming tasa na kape. Mahulo pa rin ang kusina. Kung wala ako, ang malaking bahay na ito ay malamig at magulo. Nakasandal si Harvey sa sofa, naninigerilyo, balot nege usok ang mukha niya. Pakababa ko, akmang magsasalita siya, pero pinili niyang manahimik at umiwas ang tingin. Inilapak ko ang mga susi ko sa maliit na lamesa malapit sa pinto. Alis na ako. 2:00, nasa korte na ako. Sana dumating ka on time para matapos na natin ito ng mabilis at hindi na tayo mag-aksaya ng oras. Malamig kong sabi. Hindi lumingon si Harvey. Sumagot siya nang nakakuyom ang mga ngipin punong pride. Umalis ka. Pero huwag kang babalik dito na umiyak at nagmamakaawa. Ang isang babaeng walang utang na loob na tulad mo ay hindi kailanman magiging masaya. Ngumiti ako. Pakiramdam ko, malaya na talaga ako. Salamat sa maganda mong bati. Mula ngayon, ako na ang magdedesisyon para sa kaligayahan ko. Hindi ko na kailangang abalahin ang pamilya ng masenyor at senyora. Lumabas ako sa main door. Ang malamig na hangin ng Maynila ay humampas sa mukha ko. Nakdala ito ngang sariwa at malayang pakiramdam na matagal ko nang nakalimutan. Ang tunog nga gulong nga maleta ko ay umalingaw-ngaw sa garahe. Isinara ko ang gate, tapos na ang buhay ko sa dilim. Sa kanto, nakatayo si Lenny sa tabingong kotse niya, hinihintay ako. Pagkakita sa akin, tumakbo siya at niyakap ako ng mahigpit. Maya, nagawa mo. Mula ngayon, parang ipinanganak ka ulit. Alam mo ba iyon? Naiyak niyang sabi. Umiyak din ako. Pero sa pagkakataong ito, luhang kalayaan at ginhawa. Kinalaunan, mula sa mga chismis ng mga kapitbahay at sa kwento ng isang sales lady sa jewelry store, nalaman ko ang nakakahiyang eksena na ginawa ng pamilya ni Mama Carmen sa Makati. Eksaktong paglabas kong bahay dala ang luma kong maleta, ibinabang taksi sina Mama Carmen sa Greenbelt, sa tapat ng pinakamamahaling jewelry store. Bumaba si Mama Carmen na parang reyna, suot ang mamahaling damit, ang kwintas na perlas, at ang ngitingang isang mayamang matanda. Si Dino, nakagelad bihis na bihis, naglalakat kasama si Vanessa. Sa likod nila, nakasunot ang nanay ni Vanessa, nakataas ang pinakmamastan ang lahat. Napakaliwanag ng jewelry store. Ang mga ilaw mula sa chandelier ay nagre-reflect sa mga salamin na puno ng ginto at diamante. Amoy na amoy ang karangyaan. 2 magalang na sales lady ang agad na sumalubong sa kanila. Good morning po, ma'am. Naghahanap po ba kayo ng wedding rings o bridal set? Nagsalita ng malakas si Mama Carmen para marinig ang lahat ng customer sa loop. Umarta siyang parang napakataas ng estado niya. Good morning, iha. Dinala ko rito ang anak ko at ang mapapangasawa niya para pumili ngang alahas para sa kasal nila. Sa pamilya namin, hindi kami nagtitipid. Ipakita mo sa bata ang pinakabago at pinakamahal ninyong set na purong ginto at may diamante. Hindi problema ang pera sa amin. Lumiwanag ang mga mata ng mga sales lady. Dinala agad nila ang grupo sa VIP room at inilabas ang velvet tray na punong nagagandahang alahas, kwintas, bracelet, at hikaw. Ngumiti ng pagka ang nanay ni Vanessa. Naku, Carmen, ikaw na talaga ang the best. Sabi ko nga kay Vanessa, isang malaking blessing ang makapasok sa pamilya ninyo. Sa ganitong klaseng kasal, siguradong mainggit ang buong subdivision natin. Umaapaw sa kayabangan si Mama Carmen. Naku, maliit na bagay lang ito, Rose. Basta para sa bunso ko, ibibigay ko ang lahat. Vanessa, pumili kang pinakagusto mo. Ako ang bahala sa lahat.
Sinukat ni Vanessa ang isang napakagandang set. Isang gintong kwintas na may ternong hikaw. Tumingin siya kay Dino at nagpa-cute. Gino, ang ganda nito. Sobrang elegant. Pero sabi ng sales lady, 150,000 raw ito. Hindi ba masyadong mahal? Si Dino, na punong-punong yabang, ay tumingin sa nanay niya. Ma, bagay na bagay sa kanya. Bilhin na natin. Hindi tayo pwedeng mapahiya. Ano ba naman yung 150,000 para sa inyo? Sumingit ang nanay ni Vanessa. Charmen, toto namang nakakadagdag ganda ang alahas. Bagay na bagay sa kanya. Kahit medyo masakit sa bulsa ni Mama Carmen ang halagang iyon, katumbas iyon ng ilang buwang overtime ko na naik ang pride niya. Gusto niyang magpasikat sa gitna ng Greenbelt. Huwag kayong mag-alala. I-rep niyo na lahat iyan. Babayaran ko na ngayon din gamit ang card ko. Huwag niyo nang isipin ang presyo. Sabi ni Mama Carmen. Sabay bukas ang malaki niyang pitaka. Inilabas niya ang blue payroll card ko na nakapangalan kay Maya Gonzalez. Inabot niya ito sa sales lady na parang isang reyna. Wala siyang kaide-ideya na ang card na iyon ay wala ng kwenta. At ang patibong ng sarili niyang kayabangan ay malapit ng sumabog. Ngumiti ang sales lady at kumuha ng wireless terminal. Sumandal si Mama Carmen sa upuan, naghihintay ngang resibo ng may ngiting tagumpay. Ipinasok ng sales lady ang card sa terminal at tiny pa ang halaga. Tumunog ito. Nag-connect ang makina. 1, 2, 3 segundo. Imbes na lumabas ang resibo, tumunog ng error ang makina. Kumunot ang nungang sales lady at magalang nangumiti. Sorry po, ma'am. Parang may problema po sa connection ng bangko. Itatre ko pa ulit. Kinumpas ni Mama Carmen ang kamay niya. Naku, iha, ganyan talaga iyang mamakina ninyo, palaging nagloloko. Ang card ko, kayang bumuhay ne 3 pamilya. Silang, itry mo ulit. Tumango si Dino ng may pagmamalaki, habang naghihintay si Vanessa sa maalahas niya. Pinunasan ng sales lady ang chip ng card at ipinasok ulit. Tumunok ulit, nakload ang makina, at error ulit. Sa maliit na pulang screen nakasulat, Transaction declined, error code 51. Please contact your bank. Nawala ang ngiti ni Mama Carmen. Anong nangyayari? Anong klaseng bulok na makina iyan? Nakapamili na ako sa daan-daang tindahan. Ngayon lang nangyari ito. Kumuha kang ibang terminal. Nakakaaksaya kayo ng oras. Profesional na kumuha ng ibang terminal ang sales lady mula sa main counter. Naging tensyonado ang palihit sa VIP room. Tahimik ang lahat. Tumunog ang makina at muli, transaction declined. Tinaasan ng kilay ni Tita Rosa si Mama Carmen. Nawala ang pekeniyang ngiti at nagsalita ng may halong pang-insulto. Naku, Carmen, sigurado ka bang okay iyang card mo? Sabi nila, kapag nag-error daw, ibig sabihin walang laman o kaya nakablock. Paki-check nga. Nakakahiya namang paulit-ulit nating ipasok iyang card dito. Ang komentong iyon ay parang malamig na tubig na ibinuhos kay Mama Carmen. Namula siya sa galit. Tumayo siya at hinablot ang card mula sa kamay ng sales lady. Anong sinasabi ninyo? Nawala akong pera? Payroll card ito ng manugang ko. Kumikita siyang halos 30,000 buwan-buwan at 4 na taon na siyang nakipon. May halos 1,000,000 piso rito. Makukulang ba ito para lang sa mumurahing alahas na 150,000? Tumabi kayo. Bubuksan ko ang mobile app ko para makita ninyo. Nanginginig ang manggakamay niya habang inilalabas ang mamahaling cellphone niya. Galit na galit siya. 3 beses siyang nakamali sa type ngang password bago niya nabuksan ang app na nakaling sa card ko. Gusto niyang ipamuha sa lahat kung gaano kalaki ang pera niya. Pero hindi niya alam na ang makikita niya sa screen ay isang nakakatakot na katotohanan. Umikot ang loading icon ng app at huminto sa gitna ng screen. Sa account ni Maya Gonzalez, ang available balance ay hindi 1,000,000.
kundi isang malaking zero. At sa ibaba nito, may nakasulat na pulang letra. Account status, temporarily blocked upon client's request. Pakiramdam ni Mama Carmen, tinamaan siyang kitlat. Nanigas siya, nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Muntik na niyang mabitiwan ang cellphone kung hindi lang nasalo ni Dino. Ang mukha niyang puno ngang makeup ay namutla na parang bangkay. Notal siya. Hindi pwede ito. Zero? Nakablock? Nasaan ang pera ng sweldo? Nakamali ang bangko. Tiningnan ni Dino ang cellphone at nanigas din siya. Naging kulay abo ang mukha niya. Sumigaw siya, nawalan ng kontrol sa harap ng mamahaling tindahan. Ma, anong zero ito? Anong nakablock ang account? Paano na yung mga alahas ni Vanessa? Ma, sinisira mo ang buhay ko. Nang makita ni Tita Rose ang nangyayari, tinanggal niya ang maskarang pagiging mabait. Nakpakawala siya ng isang malakas at nakakainsultong tawa. Humalukip-kip siya at naksalita ng may lason sa boses. Diyos ko, ngayon ko lang nalaman. Akala ko pa naman mayayaman kayo. Mga nakpapanggap lang pala kayong mayaman, pero mapatay gutom at manloloko. Dinala niyo kami rito sa Greenbelt para makmayabang ang 150,000, tapos zero pala ang laman ng cart niyo at nakablock pa. Ginawa niyo kaming tanga. Galit na hinubat ni Vanessa ang magagintong hikaw at inihagis sa velvet tray. Dino, napakayabang mo. Sabi mo mayaman ang pamilya niyo. Nasasagutin na nanay mo ang lahat. Tapos hindi niyo man lang mabayaran ito? Ipinahiya niyo ako. Hindi ako magpapakasal sa isang patay gutom na isip bata na tulad mo. Cancel na ang kasal. Si Mama Carmen, na halos hindi na makahinga, ay pinilit isalba ang natitira niyang dignidad. Tita Rose, Vanessa, kumalma kayo. Kasalanan itong manugang ko. Ginawan kami ng masama ng bruhang iyon. Tatawagan ko siya at ipapa-unblock ko ito ngayon din. Desperado niyang tinawagan ang numero ko, pero busy tone lang ang narinig niya. Nakablock na siya sa akin. Ang pananahimik ko ang naging huling suntok sa mga pangarap niyang maging senyora. Naging katatawanan siya sa buong Greenbelt. Pinapanot ng dos-dos ng mayayamang customer na nagbubulungan. Ang kahihiyan ay sumira sa kanila. Tinawagan ni Mama Carmen si Harvey na nasa bahay pa. Harvey, walang kwenta. Ipinahiya ako ngang asawa mo. Binablock niya ang card niya at zero ang balance. Kinansala ni Vanessa ang kasal at umalis na. Hanapin mo ang malanding iyon at pilitin mong buksan ang account ngayon din. Sigaw niya sa telepono sa gitna ng mall. Sa kabilang linya, sumagot si Harvey ng may halong paksuko. Ma, huli na ang lahat. Nandito ako sa kwarto. Dinala na ni Maya lahat ng gamit niya. Hindi man lang siya nag-iwan ng susi. Binablock na niya ang number ko. Umalis na siya, ma. Pinutol na niya ang sustento natin. Nang ginaang matuhod, ni Mama Carmen, nabitawan niya ang telpono. Ang imperyo nga sinungalingan at pagpapanggap ni Mama Carmen ay tuluyan ng gumuho. Alas 1:45. Ibinaba ako ang kotse ni Lenny sa family court sa Quezon City. Malamig ang hangin at nalalaglag ang matuyong dahon. Naglalakad ako ng kalmado. Pagpasok ko sa waiting area, nakita ko si Harvey. Nakasandal siya sa upuan, mukhang pagod na pagod. Ang polo niyang dati ay palaging plansado ngayon, ay lukot-lukot na. Parang tumanda siya ngang 10 taon sa loop lang ang ilang oras. Pakakita sa akin, tumayo siya. Maya, ikaw ba talaga ang nagblock ng cart? Umuwi sina Mama at Dino na parang magabalif. Kinansela ni Vanessa ang kasal. Nagwawala si Mama. Hindi ko inakalang ganito kakamanhit at katuso. Tiningnan ko siya ng may awa, pero walang pag-alinlangan. Harvey, kung pag-usapan natin ang pagiging manhid, pag-usapan natin ang pamilya mo. 4 na taon niyo akong ginatasan. Ginamit niyo akong ATM para bayaran ang magaluhong kapatid mo.
At ikaw, na alam ang lahat, mas pinili mong magtago sa saya ng nanay mo para iwasan ang problema. Binawi ko lang kung ano ang pinahirapan ko. Wala akong ninakaw. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Pumasok na tayo at tapusin na natin ito. Sa loob ng korte, sa harap ng judge, pareho kaming pumirma sa annulment papers. Umalis ako nang walang hinihinging kahit ano mula sa bahay o sa mga ari-ariang nakapangalan sa kanya. Ibinigay sa amin ng judge ang mga selyadong papeles. Paglabas kong korte, humampas sa mukha ko ang malamig na hangin, pero nakangiti ako. Naghihintay si Lenny sa kotse, may dalang isang buket ng red roses. Para sa bagong buhay mo, Maya, malaya ka na, sabi niya. Eto tunga, lumipas ang 2 taon. 2 taon kung saan nagbukas akong sarili kong bake shop, isang magandang pwesto sa isang tahimik na kanto. Dumami ang mga customer ko dahil sa sipag ko at naibalik ko ang sigla ko. Maganda ako, masaya, at walang bakas ng aliping pinagsamantalahan noon. Isang hapon, habang naglalabas ako ng mega tinapay, mula sa oven, tumunog ang bell sa pinto. Pagtingin ko, nawala ang ngiti kong 1 segundo. Si Harvey, nakasakay sa isang lumang jacket. Puno ngang puting buhok at mukhang pagod na pagod. Lumapit siya sa counter ng nahihiya. Maya, masaya akong makita kang maayos. Napadaan lang ako. Inalok ko siyang kape. Kalmado at walang galit. Tinanggihan niya ang kape at may luha sa mga mata. Kinuwento niya ang nga nangyari sa kanila. Pagkaalis ko, kumuho ang lahat. Na-stroke si Mama Carmen dahil sa matinding stress at sama ng loob. Kalahating katawan niya ay naparalisa at nakaupo na lang siya sa wheelchair. Umasa na lang siya kay Harvey dahil wala silang pambayad sa caregiver. Si Dino, dahil wala na ang sweldo ko, ay nalulong sa online sugal. Nabaon siya sa utang na umaabot ng 100,000 sa Malone Shark. Para iligtas ang kapatid niya, napilitan si Harvey na isangla ang bahay nila. Pero natalo rin ni Dino ang prang iyon at tumakas, iniwan si Harvey na malapit nang mawalan ng bahay dahil sa foreclosure ang bangko. Si Vanessa naman ay sumama sa isang matandang mayaman, pero nasangkot sa iskandalo at pinalayas sa subdivision nila. Tama ka, Maya. Ang kaduwagan ko at ang pagiging makasarili ni Mama ang nagdala sa amin sa kahirapan. Nawala ko ang kaysa isang babaeng nagmahal sa akin dahil sa pagiging walang kwenta ko. Umiyak niyang sabi. Pinakinggan ko siya at nagsalita ng mahinahon. Harvey, ang nakaraan ay nakaraan na. Karma man o kung ano pa man ang itawag mo, inilalagay tayo ng tadhana sa kung saan tayo nararapat. Harapin niyo ang sa inyo. May sarili na akong buhay at pinapahalagahan ko ang peace of mind ko. Tumango si Harvey, tanggap ang pakatalo, at naglakad palabas papunta sa malamig na hangin. Naiwan akong nakatingin sa salamin ng bake shop ko, pinapanood ang paglubog ng araw sa Maynila. Napangiti ako, may gantimpala ang tadhana para sa mga taong pagkatapos ng bagyo ay may lakas ng loob na iligtas ang sarili nila. Ang walang hanggang pag-unawa ay hindi kabaitan. Isa itong dahilan para tapakan kang ang iba. Kapag natuto kang maglagay ng limitasyon at protektahan ang dignidad mo, hindi ka nagiging makasarili. Nagigising ka lang sa katotohanan. Ang pag-let go ay hindi katapusan. Minsan, ito ang simula para mahanap mo ang sarili mo.